And sabi pa ng ating Messiah, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So kung babanggit tayo, kung tatawag tayo ng ibang pangalan na Jesus, anong sasabihin sa atin ng Messiah sa araw ng paghuhukom? Kailanman hindi ko kayo nakilala. Bakit? Ibang pangalan po yung binabanggit natin. Kaya huwag kayo makikibagay niya sa mga false preachers na nagkakalat ng mga masasamang balita na kesyo malapit na ang paghuhukom, na kesyo kayang lindol, baha, tagutom, dahil malapit na dumating ang Antikristo, na kesyo kailangan i-rapture. Ano yun? Tatakasan na lang ng taong mundo kasi talo na ng kasamaan. Kaya kailangan ng i-rapture. Na kesyo para hindi matataka ng 666, hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi. Kaya nila nasasabi yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya hindi masamang balita ang dapat ang sabi ng banal na kasulatan, of the increase of His government and peace there shall be no end. Gusto ko lang po i-share ito sa mga nagbabasa ng banal na kasulatan ng Bible. Tahasan ko na pong sasabihin, pagpasensyahan nyo na. Yung pong nababasa nating English and Tagalog at ibang mga salin na language ay mali po ang nakalagay na pangalan ng yung mga pinaka-importanting pangalan. Yung nababasa po natin yung ating yung Mesiyas doon, ang original po niyang na pangalan na unang pinagmulan na Hebrew language ay Yahushua. No, yung ating tagapagligtas, yung bugtong na anak, yung tagapamagitan, and yung ating ama na nasa kaitaasan, ay ang pangalan po niya ay Yahuwah. No, Yahuwah. Then, yung tinatawag po natin na banal na lumikha, no, sa Genesis, no, at sa entire Bible, ang tawag po doon ay Elohim. Elohim. So bakit Yahushua and Yahuwah? No, kaya nga po tayo, kung mapapansin niyo po, ang pagka nagpe-praise tayo, di ba? Hallelujah. No? Hallelujah. So, ibig sabihin, yung ibig sabihin po ng Hebrew language po yon is praise. No? Ang Hallelu is sa pag in English is praise, no? Purihin. Pagpupuri. Sa yung naman pong no? Yun po yung pangalan ng ating Ama, no? Na lumikha, at yun din po yung ipinangalan na isinunod sa pangalan ng bugtong na anak. Kaya nga po sabi ng Mesiyas, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Kaya po Yahuwah, Yahushua, Hallelujah, and Elohim. Ibig sabihin yung pong lahatan na yun, Ama, Anak at banal na Espiritu Santo. So yun po yung tunay ng mga pangalan. So bakit importante po itong mga pangalan na ito? Kasi po, kung ang pinipraise natin is Hallelujah, no? Praise Ya, hindi po tayo pwedeng tumawag ng God, no? LORD or GESUS. Bakit po? Kahit ikaw naman mismo, pangalan mo halimbawa ay Imelda. So, pag hindi pwedeng pag pumunta ka ng Korea or Japan or Amerika or sa ibang mga bansa, ano po ba ipipresent mong pangalan sa ID? Is Imelda pa rin. No? Imelda pa rin po. Kasi doon ka marirecognize, may kilala. At yun ang pagkilanlan sa iyo. Maliban na lang kung may itinatago ka, yun, peke ang ipipresenta mong pangalan, iibahin mo. So ganun po ang ginawa sa banal na kasulatan
dinistort nila yung banal na kasulatan, iniba nila yung pangalan. So, ito po yung dapat mas pagkaabalahan ng lahat ng tao sa mundo. Kilalanin po yung tunay, no? Kung tunay ba yung kanilang pinaniniwalaan at sinasamba at kinikilala nila na Elohim. Kasi marami pong mga Elohim, no, na hindi tunay. Meron lang pong isang tunay na Elohim. So, yun nga, gaya po ng nasabi natin, kahit ako man, ang original na pinangalan sa akin ay Brian. Dapat po, ay ipipresent ako kahit saan man ako mapadpad, yung pong original. Kasi, bakit? Kung ito ay i-apply natin sa ating kinikilala, no? Kaya nga po merong sa pangalan ng Ama, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama. Yung ano ba yung tunay ng pangalan? Sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo, no? And sabi pa ng ating Messiah, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So kung babanggit tayo, kung tatawag tayo ng ibang pangalan na JESUS, anong sasabihin sa atin ng Messiah sa araw ng paghuhukom? Kailanman hindi ko kayo nakilala. Bakit? Ibang pangalan po yung binabanggit natin. Which is, napakalaking impact po nun sa banal na kasulatan, sa pagiging accurate ng banal na kasulatan at yung spiritually connection, no, ng spiritual connection natin sa tunay na Elohim. So kung iibahin po natin yon, lalo nang magkakawindang-windang yung pananampalataya natin. Tandaan niyo po, isipin niyo po itong maigi, no? Kung napapansin niyo, sa dami po ng mga religions, pastors, congregations, ng pari, no? Mga tagapagturo ng Biblia, sobrang dami pa rin pong masasamang tao sa mundo. Kahit po yung relihiyosong tao na laging uma-attend ng kanilang kongregasyon, yung kanilang religion, pag uwi sa bahay, ganun pa rin. Masama pa rin, naninira pa rin ng tao, chismosa pa rin, lasinggero pa rin, gumagawa pa rin ng mga kasamaan. Kasi bakit? Hindi po tunay na Elohim yung kanilang kinikilala. And hindi tunay na tagapagligtas, hindi tunay na tagapamagitan, hindi tunay na Ama na nasa kaitaasan. Bakit? Kasi iba po yung binabanggit nilang mga pangalan. Tandaan nyo po, sobrang importante ng tunay na pangalan, no? Yung original na pangalan. Bakit? Kasi yan po yung magiging susi natin para magkaroon tayo ng tunay na ugnayan sa tunay na Elohim. So sa madaling salita po, kung ikaw ay nagkiklaim na isa kang tunay na mananampalataya at tunay na kumikilala sa banal na lumikha, no, sa tunay na Elohim, kailangan po kilala mo kung sino at kung ano yung tunay na pangalan na tatawagin mo para mapanatili po yung tunay na spiritual connection mo sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo at mapanatili yung pagiging tunay na accurate o accuracy, no, ng pagkilala mo sa banal na kasulatan.